Hello guys, hello Pisces. Welcome Pisces dito sa aking channel, Kaplaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Pisces. Ito ay para sa second half ng December 2024. So, titingnan natin Pisces kung ano yung mangyayari sa'yo from December 16 until 31 of 2024. So, last 2 weeks na siya. Pisces ng 2024. So, tingnan natin. In general siya. So, pwede kang makaresonate. Wow, ang ganda na ito kasi reverse yung conflict natin. Wow, ang galing. Okay, Pisces. Unahin ko dito tong reverse na to. Yung reverse na to is number 31. 3 plus 1 is 4. So, since it's reverse na, sinasabi na magkakaroon ng stability yung iyong buhay. Walang conflict this last 2 weeks na to. So, siguro may mga conflict ka for the second week. But, pag simula ng third week to fourth week of December, walang conflict. Medyo makakahinga ka dito ng maluwag. Parang nakikita ko na nasa holiday moments ka. Yung energy mo is positive. Energy mo is sobrang maganda. So, dito sinasabi na walang rejections ka na ma-feel, walang conflict, makakapagpahinga ka dito. So, keep going, okay? Keep going, sinasabi na yung energy mo this time ay sobrang positive, okay? Sobrang positibo yung energy mo. So, keep going, okay? Continue lang. Parang nasa celebratory energy ka na. So, ibig sabihin, kasi starting 16 if you're a Catholic or pwedeng yun, Roman Catholic ka, simula na yun ang mga simbang gabi. So, nakikita ko na pag Christmas season, New Year, parang ganun, masaya, diba? Parang walang masyadong conflict, walang masyadong gulo. Or kung may gulo man, hindi siya highlight kasi, it's time for happiness, celebration, forgiveness, parang ganun. Okay? Okay. Pisces. Okay. Wow. First card mo dito sa third deck mo, Pisces, is Wheel of Fortune. So, yung Wheel of Fortune is transformation, change, transformation. So, good luck, good fortune. Sinasabi ng barahan na you are very lucky from December 16 to 31. And yung Wheel of Fortune na to, parang siya, it's New Year's energy. Parang sinasabi sa'yo, Pisces, na iikot yung Wheel of Fortune para ibigay sa'yo yung new beginnings, new start, new life, new moments, new energy, new air, fresh air, parang ganun. So, ay kita ko siya dito na papabor yung justice. Kung may pinaglalaban kang ano ang pinaglalaban mo, ito ay papabor sa'yo. Okay? Okay. Next is, wow, Major Arcana. So, second Major Arcana. So, second major happening siya. So, sinasabi sa'yo dito, it's improvement, progress, travel. Okay? Comment down below if ikaw ay Pisces na nanonood sa ngayon na gusto mong i-confirm yung travel mo, kung possible ba, kung nagdadalawang isip ka. Dito sinasabi, huwag kang magdalawang isip. Gawin mo kung ano yung nasa isip mo or gusto mong gawin. Okay? As long as hindi yan makakasama sa'yo. Okay? So, dito sa chart, nakikita natin yung possible relocation, possible travel, may bibili ng sasakyan, may magrarent ng sasakyan, may magrarent ng bahay, magbubuk ng hotel, vacation house, parang gano'n. So, nakikita natin na fast-moving yung energy na to. Mabilis yung mga pangyayari this last 2 weeks ng December. Okay? And dito din sa Queen of Cups, it's energy of peace and harmony. So, nakikita ko na maayos mo or talagang maayos yung emotion this 2 weeks. Ayos, parang walang masyadong gulo, walang masyadong kwento, walang masyadong problema. Makikita mo dito na lahat kaya mong i-handle emotionally. Okay? Ang The Tower na to is confirmation of transformation. So,
ano man yung posibleng gusto mong mabago sa buhay mo, simulan mo na siya. Okay? So, sinasabi na it's time para gumawa ka ng New Year's resolution. And yung New Year's resolution natin, hindi lang yan gagawin. Hindi lang yan isusulat. Kailangan natin na may kaakibat yun na actions and dedication. Okay? So, Page of Swords, makakatanggap ka, Pisces, ng maraming messages. Parang puputok yung messenger mo, email, cellphone, kasi makakatanggap ka ng maraming emails, maraming kang information, maraming naghahanap sa'yo, okay? Maraming naghahanap sa'yo, hindi man yung energy mo, hindi man ka. Parang nakikita ko sa'yo dito, may mga taong hinahanap ka for material purposes, may gustong umutang sa'yo, humingi ng tulong, or pwedeng meron sa inyo na marami kayong party na pupuntahan. So, nakikita ko na sobrang magiging busy ka. Okay, High Priestess, mahinig ka sa sinasabi ng iyong intuition sa panahong ito. Kasi, pwedeng magulo yung utak nyo kasi ang daming celebration. But, don't worry. Nandito yung King and Queen of Cups. So, sinasabi na balanse, yin and yang. Wala kang dapat na ipag-alala or ipag-worry. Okay? And dito naman sa 8 of Wands, it's a good news. Yun yung sabi ko sa'yo dito. Marami kang matatanggap ng balita, information, clarity, answers na pwedeng magdala sa'yo ng peace and harmony. Okay? Yung matagal mo nang hinihintay na balita ay posibleng dumating na ngayon. Okay? So, it's a new life for you. This 2025 is your best year mo yan. Okay? So, eto yung recovery mo. So, kung hindi naging maganda yung 24, 23, 22, 21, this 2025 is recovery siya. Okay? So, sinasabi sa'yo na be patient. Kailangan yung maging patient. Kailangan yung wag maging aggressive and impulsive sa mga actions. Okay. So, nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ka din ng peace and harmony with someone else na nakagalit mo, naka-misunderstanding mo. So, may reconciliation, mayroong apology na tatanggapin, may renewal ng relationship. Like family, magkakabati-bati yung family, maayos yung relationship ng mag-asawa, ganyan, ganito. And 2 of Wands, nakikita ko sir dito na medyo confused yung iba sa inyo dito, Pisces, kasi if ever travel yung pinag-uusapan dito, medyo nag-aalala ka or pwedeng medyo nagdadalawang isip ka kung tutuloy ka ba or hindi. It's either yung mga hindrances dito is tungkol sa weather, yung panahon. Next is siguro yung sobrang dami ng biyahera, parang gano'n sa airport, sa mga cargo, parang gano'n sa mga bus station. So, nakikita natin na medyo nagdadalawang isip ka. Hindi mo alam kung tutuloy ka ba sa pagbabakasyon, pagta-travel, or ano pa man. So, yun lang yung confused ka. Okay? 4 of Cups, nakikita ko na isang tao, it's either Pisces, Scorpio, or Cancer, but literal, pwedeng Cancer siya. So, may Cancer dito, pwedeng mag-asawa to, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Nakikita ko sa kanila na naghihintay sila sa'yo ng message or pwedeng reply. Pwedeng nagsisend sila sa inyo ng message or nagpapapansin sa inyo para mapansin nyo. But dito sinasabi na parang ini-ignore mo or literal na wala kang pakialam. Okay. If matuloy ka sa iyong pagta-travel or matuloy ka sa kung anumang plano mong selebrasyon, nakikita ko sir dito na makakaramdam ka ng pagod. So, literal, pagod yan kasi normal yan eh. Kasi, marami kang gagawin. Okay? Yung iba din sa'yo dito, may mga pinaplano kayo, like party celebration, reunion, Thanksgiving, kasi magkakasama-sama. Ang posibleng palaging nahahan, diba? Ang dami niyong plano pero hindi natutuloy. But this last 2 weeks na to ng December, nakikita ko na lahat ng mga pinaplano mo dati ay posibleng ituloy mo na. Lalo sa mga family party or family gatherings, nakikita ko yung plano mo ay posibleng i-execute mo siya ng sobrang smooth. And the Hangman, nakikita ko lahat ng gusto mong gawin bago matapos yung taon ay gagawin mo.
Okay, the Hermit. So, nakikita ko siya dito na kailangan mong pag-isipan lahat ng actions mo this last 2 weeks. Kasi, meron dito ang 7 of Swords. So, nakikita ko sure dito, ang dami-dami yung blessings na natanggap for 2024. Pwedeng you're fully blessed talaga. Huge yung blessings na natanggap mo. Mag-iingat ka kasi may 7 of Swords dito. Mag-iingat kasi sa Gemini or any zodiac signs. Kasi pwedeng may mga tao na pakikisamahan ka dahil lang sa pera mo, or pwedeng may mga tao dyan na kahit pinakisamahan mo na, mag-shed lang sila ng skin, parang gano'n. Sa snake, parang gano'n. Trinider ka, ingat-ingat ka kasi parang yun sa safety mo. Okay? Thank you guys. Bye!